Sa video natin ngayon guys is pag-uusapan natin kung paano nga ba magsimula ngayon 2024 sa ating YouTube channel. Nag-YouTube sila kasi gusto nila kumita or kaya naman nag-YouTube lang sila kasi gusto lang nila para magkaroon ng memory sa kanilang mga ginagawa sa kanilang life. At may mga iilan na gusto na talaga guys sa mag-YouTube, ngunit iniisip nila guys yung mga equipment. At hindi pa nga nila alam kung kailan nga ba sila magsisimula sa kanilang YouTube channel. May mga iilan guys na gusto lang nila gumawa ng content. At isa sa mga nakikita natin factor is yung memory sa kanilang mga previous lifestyle. So ano ka sa dalawang iyon? Kaya naman talagang gusto mo na mag-YouTube para kumita at magkaroon ng maayos na content. Before start this video, syempre huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and press the bell icon para updated kayo sa mga bago nating upload. So, una sa mga dapat natin alalanin guys is yung find your niche. And alam nyo ba, isa din tayo sa mga content creator na gumagawa ng mga random content nung nagsisimula tayo. Dahil hindi pa po natin alam kung ano nga ba ang ating pinasukang content, sinubukan po natin na gumawa ng kung ano-anong content. Sinubukan ko pong gumawa ng mga content na akala ko na makakatulong ako sa kalikasan. And then naglipat po ako ng bago na namang content and lumipas yung 1 week, ayan, gumawa tayo ng content about po sa mga gaming. And idol ko pa talaga dyan si Evo Caloocan. So, grabe talaga yung mga pangyayari kasi talagang kung mapapansin ninyo yung mga views talagang parang ako lang talaga yung mga nanonood ng mga content ko. Talagang walang nanonood na ibang tao kung hindi ako tsaka yung mga kapatid ko lang. Effective talaga dyan guys is yung paggawa po natin ng content sa YouTube. Which means guys yung pong paano maging searchable ang YouTube channel. So isa yan sa mga nauna natin naging upload na kaya po tayo nandito na at umabot na po ng mahigit 5,000 ang ating subscribers. And maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Kasi hindi po natin makakamit ito kung wala po sa inyo. Ang content talaga, hindi naman sa pilitan yan. Kagaya nga na ng pag-usapan natin nung nag-uumpisa tayo, nandyan yung mahina yung boses, slow motion ka kung mag-vlog. Nandyan yung talaga mahina ka magsalita, yung parang hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is... So parang ganon kung mag-vlog no? Parang talagang walang effect, walang gana. Importante guys kapag bubuo tayo ng content, yung bang tipong kaya mo gawin. Hindi ka napilitan dahil yun yung gusto lang ng mga viewers mo. Kung baguhan pa lang magsimula ka kung ano nga ba ang kaya mong gawing content. Next guys is provide your value. So ito po ba ay makakatulong, makaka-entertain at magbibigay ng advice? Isa sa mga kailangan natin ito. Kasi kung naggawa ka ng content, diba, dapat may value. So isa sa mga kailangan natin kapag gumagawa ng content, kailangan energetic ka. So kailangan mag-almusal ka muna kung kinakailangan. Siyempre, kailangan yung lesson. Sa nakita ko sa mga dati ko naging upload sa paggawa ng mga gamings content, at saka yung mga paggawa ko ng kung anong mga content talaga, naisip ko talaga, nagbigay talaga ng value kung paano maging searchable yung YouTube channel. Yung mga views ko po dun sa mga nauna kong content talagang walang talagang effect. Kasi parang laro-laro lang yung content ko nun And siyempre hindi naman mawawala ang learn policy. Inaaral na muna natin yung mga policy sa social media bago tayo gumawa ng content. Kung saan is para malaman po natin kung ang content po ba na ito is okay lang ba, pwede ba siya gamitin, or pwede ba siya i-produce. Hindi po ba siya makakasakit, hindi po ba siya makakapinsala, hindi po ba siya nakakabahala sa mga viewers po natin. Kahit saan naman guys, pwede naman tayo guys mag-produce ng mga vlogs natin or videos. Para aware nga po tayo kung ano nga po ba yung mga dapat at hindi natin dapat na gawin sa ating channel. And especially guys kapag ang channel ninyo is monetize na. Siyempre malaki ang tendency niyan na kailangan talaga natin na mag-ingat sa mga pinoproduce po nating content. Kapag gumagawa tayo ng mga video, kailangan po sumusunod talaga tayo sa mga rules and regulation sa YouTube man yan or anything social media
para nga po maiwasan natin yung magkakaroon po tayo ng violation. Inaral mo na yung mga rules and regulation, kailangan mo naman kapag gumagawa ka ng video is magkaroon ng consistently sa pag-upload. Kapag nag-upload tayo, siyempre, consistent din po tayo. Kung kaya nyo rin, gumawa kayo ng mga video na 1 hanggang 3. Much possible sa paggawa po natin ng content, kailangan po meron din po yung learning and valuable. Kahit papano guys, may mga manonood pa rin sa ating mga ginagawang content. And yung pinakahuli natin guys is yung pagsisimula mo na. Kung ikaw nakapaglatag ka na ng mga impormasyon, syempre pwede ka na magsimula sa pag-YouTube mo. As much possible, yung mga gagawin mo is hindi po makakasama. Maganda ito guys, no, kapag naggawa ka ng isang plano, no, para lang naman sa akin, and hindi ko lang alam kung awareness ito sa lahat, na kapag nagplan ako ng isang content, ginagawan ko na siya agad kasi parang kung sa fresh pa sa isip mo yung mga detalye na ihayag dun sa content mo. Sana guys, i-apply nyo rin yan, no? Kung gusto nyo lang naman. Mas malawak rin yung naibabahagi nating content. Yan yung mga dapat natin alalahanin sa paggawa ng content. Hindi ka pa nagsimula sa YouTube. Ano nga ba ang pwede mong gawing content? So, i-comment mo naman yan sa comment section para magkaroon din tayo ng idea. Malay mo, ang iyong content ay pwede natin maging gabay para sa mga susunod pa nating video. And for more exclusive this video, don't forget to like, subscribe, and paki-press ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload.